dyan, okay, ay mag-aaral sa salita ng Allah. Let's open our Bible in Luke chapter 5, reading from verse 1 to verse 11. Luke chapter 5, reading from verse 1 to verse 11. So again, Luke chapter 5, reading from verse 1 hanggang verse 11. Nakikita po sa inyo. Basahin ko na lang po at sundan nyo nila na And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret and saw two ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them and were washing their nets. And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. Now, when he had left speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a draught. And Simon answered and said, okay, Master, we have toiled all night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word I will let down the net. And when they had this done, they enclosed great multitude of fishes, and their net brake. And they beckoned unto their partners, which were in the other ship, and that they should come and help them. And they came and filled both ships, so that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. And he was astonished, and all that were with him, at the draught of fishes which they had taken. And so was also James and John, and the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, Fear not, from henceforth thou shalt catch men. And when they had brought their ships to land, they were so full. Sabi mo lang. Hindi Panginoon, salamat po Ama sa oras nito. Salamat sa panibagong pagkakataon po kami makapag-aaral ng Panginoon. Panginoon, humingi po kami na kapabawalan at tumalapit po kami sa lahat bagay. Panginoon, sa panibagong mensahe na naman na aming mapakinggan. We're so excited and we're so thankful na meron po kayo opportunity to listen to your word. Hindi po namin, Panginoon, na napakinggan po namin, hindi lamang po namin, basta napakinggan, narinig, ang higit sa lahat po namin sa Panginoon. Lord, help us to apply everything that we heard and to understand that these are principles. Ito po yung mga bagay po na nagmula sa Panginoon. Na kailangan po namin sa buhay sa kararating ng Panginoon. Salamat po ng maraming po ang sa pangalan ng Jesus. Amen. Why do we need to focus on Jesus' word? Why do we need to focus on Jesus' word? Now, last Sunday, we talked about discouragement. And it continues on, again, it is the very time in which all of us may experience discouragement. Lalo na sa mga ganitong panahon. So we started out in January after Christmas. Alam mo, medyo okay pa, dumaan ng love month. Tapos, nandiyan yung mga patapos yung mga bata, pakasyon, etc. Kumbaga, ito na yung time na para ba, paubos na yung lakas. Na meron tayo. Diba? And sometimes you're thinking, anong kasunod itong mga bagay na ito? Bakit minsan na puto ng buhay po natin na tayo po nagsasawa? Diba? Tayo po nag-iisip? So much the more that we are full of anxieties, discouragement, and disappointments. Now, hindi natin sinasabi bilang isang mananampalataya, hindi natin mararanasan ang mga ito. Kagaya ng temptation, all of these things are present. Pero ang tanong kasi dito, ano ba yung mas nagiging reality natin? The very presence of God or the problems that we have? Because those two are actually, alam mo yan, nandiyan lang. So you have to what? To choose. Kinakailangan natin piliin kung saan tayo mag-focus. Because if we will have a wrong choice, nako, delikado po yan.
It will cost us our peace. It will cost us everything that we have or everything that we build. So, kinakailangan natin na talinan na nagmumula sa Panginoon. Amen po ba? And if you believe that God is giving us strength, so we have to look for that. We have to aim for that. Kasi gagawin ng kaaway, nag-offer si God ng peace. Ang i-offer ng kaaway, yung pumang peace. Ganun ang kaaway. Ang gusto niya yung counterfeit. Madaling mandaya ang kaaway. Okay? At ipapakita niyo sa iyo, hindi naman masama. Ang ipapakita niyo sa iyo, medyo mabuti. So ang laban niyo, hindi ko masama o mabuti. Noong believer tayo, ganun. Kaso wala tayong choice, hindi piliin ang masama. Kasi nga, patay tayo sa Diyos. Pero ngayon, dahil, alam yun, nakakilala tayo sa Panginoon, buhay tayo sa Diyos, we be born again, ang ginagawa ng kaaway, hindi siya papakita ng masama, papakita niya, medyo mabuti. Kasi kapag nakuha ka niya sa medyo mabuti, yung medyo mabuti niya, papalitan niyan hanggang sa hindi mo na mamalayan, ang mga bagay na napipili mo, akala mo mabuti, pero masama na pa. So we need to ask God's wisdom for us to have a discerning spirit. Somehow to acknowledge and to, alam yan, somehow, alam yan, makaintindihan natin na yung mga pagpipili natin ginagawa at affect us. Nandito sa pagkakataon ko, mga kapatid, our story speaks about the calling of first disciples. Okay? It is the calling of the first disciples. So dito sa pagkakataon ito, we will understand that Simon, let us look at verse 1, it came to pass that as people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret. So yun yung backdrop ng story. Okay? Jesus is what? Teaching people. Yun yung ministry niya eh. Okay? But you must understand that Jesus is not just a master teacher, but also is master in relationship. Okay? Master in relationship. Kasi kung mapapansin niyo, ang story natin ay nanggaling sa anong aklat ni The Gospel according to Luke. Okay? Isa sa mga pinapakita ni Luke that Jesus is the Son of Man. Okay? So sabi nga kanina, Jesus is not just a master teacher, He is also master in a relationship. So dito sa pagkakataon, ba't natin nasabi? Sabi sa verse 2, ito, and he saw two ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them. Okay? So nagtuturo ang Panginoon, maraming crowd, maraming tao, at natudoon siya okay, sa dalampasigan o sa tabing dagat, and then may nakita siya dalawang bangka. Yan ang sabi dyan eh. Okay? Now, ano meron doon? Siyempre, meron tao. At yung mga tao na nandun sa bangka, ano ginagawa daw? Naglilinis. Okay? And washing their nets. Indicating that something happened. Okay? Ano nangyari? Tapos na silang mangisda. Okay? So, tuloy natin. Verse 3. And he entered into one of the ships, which was Simon's. So dahil di naman nagagamitin, sumakay siya sa bangka ni Simon or ni Peter. Okay, bago siya na Peter, he was called Simon. Aksidente ba itong pangyayari ito? No, God has a purpose. Everything that is happening to us, it has a definite purpose. Amen? Very purpose na. It's not about you, it's about God. Kaya huwag kang magagalit kung ang buhay mo, alam mo, gumagalaw sa tayo sa kalooban ng Diyos. Kasi kung nangyayari yan, you let out what? Your life. Ang bakit dito, pilit mong dinadrive yung buhay mo according sa gusto mo. Gusto mong maging, alam mo, mayaman, gusto mong maging masaya. Even though all of these things, at the first glance, okay lang, pero yung ganong klaseng mindset, malulupa kasi yan. Ngayon mananampalataya ka na, nagiging makabuluhan ang buhay kasi sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. So, paano yun? So, lahat ng pangyayari sa buhay po natin, hindi yan aksidente. Okay? So, anyhow, tuloy po natin. So, nakuusap sa Peter,
Peter, sabi niya, pwede ba, sumakay sa bangkain, can you please, dalhin mo kami o dalhin mo ako away from the land so that yung crowd talaga makapakinig sa kanya. Tama? And he sat down and taught the people out of the ship. Now, if you are, a follower of Jesus, and at the same time, maraming tao sumusunod sa kanya, so definitely, all of those people na nakikinig sa kanya will gather a crowd. Magiging curious sila somehow. Amen? Amen po ba? Yes. Lalo na sa panahon nila. Sa panahon natin ngayon, hindi na masyado eh. Kasi nga, nandito po tayo sa panahon na tinatawag po natin technological advancement. Pero noon, wala. So kapag nakakarinig sila ng teaching, okay, somehow, yung kanilang curiosity, talaga mapupukaw mo yan eh. But sadly, Peter's not. Why? Because Peter is discouraged. Okay? Peter is discouraged. And sometimes when we are discouraged, ano nangyayari? We do not take interest in spiritual matters. Wala lang sila. Kahit na gaano pa maganda ang pagtuturo, even the Lord Jesus Christ Himself, wala lang sa kanya. Nagigats po ba? Even though hindi pa talaga nakakilala ko kay Lord eh. Okay? Pero dinala lang natin ini-set up that when a person is discouraged, wala lang sa kanya. Alam mo yun? Kahit nagkaroon, kaganda pa yung pagtuturo, iba yung ini-set. Maybe, meron may oras na to. Okay, ang ganda lang ng salita ng Panginoon, pero iniisip mo, ano nangyayari sa amin bukas? Wala pang pera, paano kami kakain? Because when a person is discouraged, sabi ko ba, hindi makukuha yung attention. Especially the spiritual matters. Ano pa? Not only that, when a person is discouraged, he does not regard others but themselves. Wala sa pakialam. Kahit sino na nagsasalita. Sa pakialam nila, sarili niya. Ano ba yung nangyari kay Pedro? Let us look. Pakinggan natin. Okay? Sabi sa verse 4, ganito. Now, when he had left speaking, he said that disciple. Ito na, tinawag niya yung attention. Okay? Tinawag niya po yung attention niya dahil hindi siya nakikinig o what ang Diyos na nakakaalam. Pero sabi ko nga po kanina, Jesus is not just a master teacher. He's master in the relationship. Alam niyo yung nasa puso ng tao, ito. Okay? Alam niyo yung discouragement na meron po siya. And one of the discouragement na meron po siya, ano yun? Wala silang huli. So as a fisherman, okay, somehow you expect na meron kang huli. Pero itong mga tao ito, wala. Tinanghali na nga sila. Okay? Tinanghali na nila. Naabutan sila ni Jesus. Si Jesus tuturo na. Pero sila, hinuhugasan nila ng nets, indicating, wala silang huli. So ngayon, dumating ang Panginoon, okay, after niya magturo, sabi sa verse 4, ganito. Sabi dyan, he said unto Simon, sabi niya, launch out into the deep and let down your nets for a draught. Okay? So yung sinabi niya. Now, I want you to notice the statement because it is very, peculiar statement. Walang sino mang mangingisda ang gagamitin ang mga salitang yan na kagaya sa Panginoon. Let me explain. When we talk about Peter, Peter is a master fisherman. Kumbaga, craft niya na yan eh. Okay? Ngayon, kung mangingisda ka, let's listen, kung mangingisda ka, meron ka tatlong bagay na kinakailangan maintindihan. And Peter is excellent in this craft na tinatawag. Pag mangingisda ka, you know where to fish, when to fish, and how to fish. Ulit ito. You know where to fish, kung saan ka mangingisda. Alam mo yung lugar kung saan mo alam, dito maraming isda dito. Bakit? Craft niya na yun eh. Tapos pangalawa, he knows when to fish. Gabi, hanggang madaling araw, yung karamihan ng isda. Okay? At pangatlo, he knows how to fish. Paano paraan? The
So therefore, ang sinabi ng Panginoon dito, sabi niya, launch out into the deep. Okay? Bakit? Kasi nga po, ulitin ko why we need to focus on Jesus' words? Number one, it's because Jesus knows you're tired. Alam ng Diyos sa pagod mo. Alam ng Diyos sa pagod mo. Okay? Nakikita ba kaya? So, ang sinabi ng Panginoon, balik tayo sa verse. Sabi na, launch out into the deep. Hindi sinabi magpakalayo ka. Sabi ng Panginoon, pagbanta ka doon sa medyo malalim. Bakit? Alam na nila, pagod na si Peter eh. Pagod na, bad trip pa. Bakit? Walang huli. So sabi ng Lord, alam niyo, pagod na eh. Sige, ito lang sa medyo malalim. Tapos ito pa, yung kasunod doon, and let down your nets. No fisherman will use that words. Okay? Sa ganong oras, hindi ka na dapat pumapalakot eh. Okay, pero sabi ng Panginoon, sige, gusto, pero huwag dyan lang sa malapit. Tapos ang sabi niya, let down your nets. Wala akong magamit ng ganyang word. Kasi ang word na ginagamit, cast your nets. Pag sinabi kasing net, alam yung purpose ng net? Ang purpose ng net, parang ihagis mo siya. Sa paghagis ng net, kinakailangan mo po ng dalawang bagay pag nasa bangka ka. Ano yun? You must have a steady feet and an upper body strength. Kasi sa pagtatapon ng lambat, syempre, bangka yan, magalaw. So, ano mangyayari? Hawak-hawak mo yung net, okay, nakabalunbon niya, nakasalansay niya, tapos meron kabigat. Ihahagis mo siya with a twist. Para yung net, mas malaki yung ano niya, mas malaki yung kuha. Ngayon, syempre, hindi mo naman alam kung may mahuli ka o hindi. So, pagkahagis mo, pag nakuha, atake mo na naman yun sa tubig. Okay? Tapos, next time ulit, ayusin mo, balunbunin mo, buong pwersa. You must have a steady feet and upper body strength. Nakakabakit yun. Ihagis mo naman. So, yung sinasabi ng Lord dito, let down your nets, bakit mo magamit mo? Kasi literally, ang sabi dyan, laglag mo lang init. It's a challenge doon sa karanasan ni Peter. Walang parang isda na hindi lumalayo. Doon lang sila sa tabi ng papang, sa malalim. Pag parang isda ka, lalayo ka. Kung parang isda ka, hindi mo lang ilalaglag yung lambat. Itatapon mo yung lambat. Naintindihan niyo? Ito pa, malupit. Yung kasunod, for a draft. Alam mo kung ibig sabihin niya for a draft na yan? Ibig sabihin, to go. Ibig sabihin, to drag. Ibig sabihin, merong huli. At hindi lang basta huli. Mabigat na huli. Maraming huli. Paano magiging maraming huli kung wala sa gilid? Paano maraming huli kung ilalaglag mo na yung lambat at hindi mo ihagis? Kaya maintindihan yung kasunod na verse. Okay, verse 5. Ano sabi sa verse 5? Okay? Sabi sa verse 5, ganito. And Simon answered and said, Master, ito yung ano niyan. Ito yung kinaka-bad tripan niya. Sabi ko, we have toiled all night. I have used all my technique, all my knowledge in fishing. Tapos, sasabihin mo lang sa akin, dyan lang sa tabi. Tapos, ihulog yung lambat. And then, makakahuli kami ng madami. So, yung pagsunod niya dito, ano sabi dyan? And have taken natin, wala na kami nahuli. Tapos, dyan mo lang kami papupuntahin. Kaya kapalalan ko, so nevertheless, I will let them know. Hindi yan totoong pagsunod. It is sarcasm. Sige, sabi. Okay. Mamaya, bakit tayo kung bakit sarcasm yan? Kasi nga, it's a challenge to Peter. Bakit? May talino siya, may experience siya. Madalas tayo ganun eh. Ang hirap pagtiwala sa sinasabi ng Panginoon kasi matalino ko siya. Hindi yata yan yung alam ko, Lord. Mukhang malayo ito sa alam ko. Alam mo yan? Diba? Diba? Sa pag-aaral. Diba? Alam ko, Lord, para pag successful, kinakailangan mag-aaral. Lord, hindi. Hindi follow you. Kasi sa pagkatrabaho, everything that we do. Kaya, di
di ba, sabi nga title natin dito, why we need to focus on the Lord Jesus? On the Lord Jesus' words. Why? Because the Lord knows your time. You must understand, sabi ko nga, Jesus is a master in a relationship. Pero kung hindi na magtitiwala sa Kanya, paano na? Totoo, alam ng Diyos sa panood ka na, mga kapatid. Pero kasabay nito, kinakailangan mo rin magtiwala at manampalataya sa Kanya. Yan yung sabi dyan eh. Tingnan natin. Okay, balik tayo. Nevertheless, at thy word I will let down. Ano sabi dyan? I will let down the net. In short, okay, sige. So then that is verse 6. And when they had done this, and when they had this done, James said, they, ang sabi dyan, enclosed, ang sabi dyan, great multitude of fishes. Dissect natin. Hindi dyan sinabi na nagkaroon sila ng catch. Hindi na sinabi na nakahuli sila tama. Kundi, marami silang nahuli at malalaki ang huli. Nagets? Multitude. Iba, hindi. Kung titignan niyo pa. The word fishes, okay, dali mo lang sa language natin ka. Sa language major, ganito yan. Pag fish, ilan? Anong plural ng fish? Ha? Fish. Singular. Hindi, singular ng fish. Fish. Plural ng fish. Fish din. Pero paano yun? Kung same ang kanyang tawag lang, species, okay? Pero pag iba't iba siya, ang tawag natin dyan, fishes. Nagigets? Kung ganun na ang kaso dito o hindi, isa lang ang sinisigurado ko sa inyo, napakarami nilang huli. Bakit? Dahil pa sa galing ni Pedro, hindi. Dahil sa salita ng Panginoon. Napakarami nilang huli dahil sa talino at galing, hindi. Dahil sa salita ng Panginoon. So dito nakikita po natin, alam ng Diyos. Okay? Kasi nga, sabi na kanina, the Lord knows your time. Pangalawa, the Lord knows you tried. Okay? Alam ng Diyos na sinubukan mo. Ganun din kay Pedro. Alam niya. Okay? Alam niya na siya ay pagod. Alam niya na sinubukan niyang gawin ang lahat out of his own ability. Diba? His wisdom. Ano ba? And expectation. Kasi bilang sa mga Krista, hindi mo naman alam kung marami talaga mahuli o hindi. Kaya na, as a fisherman, kinakailangan alam mo yung tatlong bagay. Alam mo kung saan ka mangingisda, paano mangingisda, at kung kailan ka mangingisda. Pero dahil sabi nga natin, when we talk about the power of the Lord, the power of God, kinakailangan natin sumunod sa Kanya. Kasi kahit anong effort pa ang gawin mo, kung wala ang kapangyarihan ng Panginoon, wala kang magagawa. Diba? Makikita natin yung sabi, we have toiled all night. Diba? Magaling to, matalino to, madiskarte to, fisherman to eh. If we're going to use the language of today, doctorate na ito sa fishing. Doctorate na siya. But even though he had this experience, diba? Wala pa rin yan. Diba? Kasi nga, tinatawag tayo ng Diyos papalapit sa Kanya. Because Jesus is a master in the relationship. Well, pag sinabi naman kasi natin discouragement, it always comes. Naniniwala ba kayo doon? Lagi lang yun lang dyan eh. Pero tanong natin, are you focused on our relationship with God? Diba? So even though sabi ko nga, it is the first time that these people are called by God to become His disciples, diba? Alam natin, dahil nakapagsalita ng Panginoon, it will attract people. Pero dito sa pagkakataon nito, because of discouragement, hindi po ito nangyari. Okay? Diba? Sabi nga natin, diba?
He knows you're tired. God knows you tried. And pangatlo, God knows you cried. Okay? God knows you cried. Hindi lang literal na iyak. Alam niya yung hinagpis mo. Alam niya yung hirap mo. Sometimes hindi mo yung masabi. Ganun din si Peter. Hindi ka masabi to. Mabigat sa loob. Bad trip ka eh. Kaya nung challenge yung kanyang experience, ano sabi ni Peter? Lord naman eh. Di ba? Alam niya lahat. Alam ni Jesus lahat. Kaya sabi ni verse 5, sabi, we have toiled all night. Walang ibang nakakaintindi nun. Bakit? Marami siyang kasabi. Lumalabas, he is the leader ng mga fishermen during that time. Okay? So ngayon kasabi ko, sila James and John, and all of these Zebedee brothers. Okay? So pag walang huli, walang benta, anong isipin sa kanya? Bakit natin kinakailangan magtiwala sa Panginoon? Alam ng Panginoon, ang iyak mo. Alam ng Panginoon, ang hirap mo. Lord knows it. Alam niya yung pagod mo. And have taken. Alam niya. So dito sa pagkakataon, the basis of our victory ay wala sa ating ability, but in His Word. Again and again, makikita po natin dito yan. So for us, believers, kinakailangan po natin sundin lagi ang sinasabi ng Panginoon. Okay? Sundin natin lagi ang sinasabi ng Panginoon. Kasi kapag hindi natin sinusunod, hindi natin ma-experience ang totoong kagalakan ng buhay. Amen? At first, marami talagang, alam na, difficulties and struggle sa buhay ng isang mananampalataya, pero kasama na yun. Amen? Ang mahalaga dito, ganito. Kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, at kapag tayo bilang isang mananampalataya, ay talagang sinuko natin ang buhay natin sa Kanya, hindi na dapat tayo may control. So our ability, our wisdom, and even our expectation, dapat isusuko na lang natin sa Kanya. So naturally, those kind of people, sabihin natin, ang hirap pabagsakin ng discouragement. Bakit? Lord, pinapakabaya ko na sa inyo. So ano nangyari dito? Dahil walang ibang nakakaintindi, ano yung response ni Peter? Tignan natin. Okay? So, balik tayo. So, sabi dyan, ganito, and when they had done this, they closed great multitude of fishes, and their nets, ang sabi dyan, break. Okay? So, ganun karami. Nang dahil pa magaling sila doon, it's the sovereign will ng ating Panginoon. Bakit siya hindi ito? Bakit ka nagtatagal sa gawain dahil mabait ka? Weird, diba? Ano? Very talented ka? No? Okay? It's the sovereign will ng ating Panginoon. Tingnan natin verse 8. Okay? When Simon Peter saw it, ang ganda rin eh. Kasi walang ibang nakakita niya. Wala. Kasi naintindihan niya, binigay niya lahat eh. Di ba? Yung wisdom niya, yung effort niya, and yes, even the expectation. Bakit? Magaling eh. He knows where to fish, when to fish, and how to fish. But sadly, all of those things, basag lahat. Sabi lang parang, doon ka lang sa malapit. Naglag mo lang yung lambat. Nakakauling ng marami. Yun ang simple na sinabi ng Lord eh. Eh sa kanya parang, tagal mo ng fisher. Pero nung nakita niya, oops, ang dami. Ang una niyang naintindihan, hindi siya magaling, hindi. Ang una niyang naintindihan, tingnan niya, ano sabi niya? Depart from me, for I am a sinful man. Nakita niya yung pamanilan niya. Nakita niya yung kanyang depravity. Until and unless makita natin ang ating kababaan, kahinaan sa harapan ng Panginoon, ang hirap pong makita ang kabutihan ng Panginoon. Bakit? May pagmamalaki ka eh. Nakapis ka, may talent ka,
Siguro nagmamalaki dito dahil sa itsura, huwag naman. Di ba? Wala naman sana. Pero dito makita natin, nakilala niyo. Kasi sabi sa verse 10, for he was astonished. And that's the exact word. Okay? Nagulat siya. Kasi nga, walang sino mang mangingisda ang pwedeng talaga makagawa ng kagaya ng sinabi ng Panginoon. At naranasan niya first hand. At naiintindihan niya na hindi ito gawa ng tao. Diyos na ang makakagawa nito. Sino siya para tumanggap ng ganung klaseng pagpapala? Siya na marumay sa harapan ng Panginoon at hindi nagtitiwala sa kanyang salita. Yun yung nakita niya. Sabi, for he was astonished, and all that were with him, and the draught of the fishes which they had, sabi yan, it's a miracle. But rather, again, sabi ko nga po, hindi yun nag-goal ng Panginoon para busugin lang sila physically. Kundi tinatawag sila ng Diyos papalapit sa Kanya. At tinatawag sila ng Panginoon for a purpose. Ulit ito, God is calling all men na lumapit sa Kanya. Because God has a purpose for them. Ano yung purpose sa kanila? Makikita natin yan sa verse 10. Okay? So sabi dyan, sila James, John, okay, which had partners with Simon, and said unto Simon, fear not, for henceforth thou shalt catch men. That's the purpose. So, unod siya, oo. Pero kung isipin ka, no? Kung ang bola na nakita yun, bakit pala siguro kaya niyang iutos na lang yung sagana ng anin ng mga isda. Pwede ba doon nila ako mag-stick? Hindi. Pwede naman nilang gawin yun. Nakautos na kay Lord. Sabihin kay Lord, dahil pa kailangan. But the Lord knows our hearts. Alam na Diyos ang nasa puso natin. Because God is calling us to Him and not to our own purpose. Huwag mong gamitin ng Panginoon sa sarili ng mga gustuhan. Magpagamit tayo kanino sa Panginoon. Kasi yung trabaho nila na being a fisherman versus fishers of men are far different. Pero dahil naintindihan nila, ano yung response nila doon sa verse 11? Ano sabi nila dyan? And when they have brought their ships to land, ano sabi? They forsook all and followed. Hindi sila nagalimbangan. Kasi alam nila, hindi kasayaman ang sumunod sa Panginoon. Alam ko, marami tayong discouragement. And the Lord is asking us na huwag tayo lalayo sa Kanya. Okay? Huwag tayo manghihinawa sa paglilingkod sa Kanya. Yung mga pagkakataon that there are difficulties in life, that's part of life. Parte na rin buhay ng tao. Kapatid, hindi tayo tinawag ng Panginoon para mabuhay lang dito sa mundong ibabaw to live our own purpose. But God had called us to live out God's purpose in our life. Ang tanong ganito, anong purpose ng Diyos sa buhay mo? Marahil, alam mo, tinatawag ng Panginoon ito a higher calling. I'm not saying na magpapastor ka, but maybe the Lord is calling out, reaching out to you. It's about time for you to become a fisher of men. Hindi pwede na ikaw lang nagatanggap ng pagpapala. We need to be used by God at purpose. Yung trabaho ninyo, sideline lang yan. Hindi yan ang main line. Kasi masakla, ginawa natin pag ginawa natin main line o sideline, doon na magkakadalit-silit natin. Let us talk to God, kausapin natin kung ano po ba gusto sa buhay ko. Okay? So kung ikaw ay nagtitinda, hindi ako sa nagtitinda. Ikaw ay anak ng Diyos. Diba? You are living out God's purpose in your life by calling out other people also to know about Jesus. Na kung paano nakilala mo sa sarili mo ang kaligtasan, ganoon din ang nais ng Diyos sa buhay. Amen po ba? Kapatid, it's about discouragement. But understand, alam ng Diyos na kapagod ka. Alam ng Diyos na sinusubukan mo naman. Alam niyo ng Panginoon eh. Somehow, alam niya,
Meron tayong mga palpakan, but the Lord knows we're trying. Amen? Kaya nagiging tayo na may nakapatan sa Panginoon. Because God is giving us second, third, fourth chances na kaya ko. Diba? So, kailangan pa po tayo sa Panginoon. And also, God knows you cry. Alam ng Panginoon, iyak ng puso mo. Alam ng Diyos yung iyak ng puso mo. Alam ng Diyos yung pagtitiis, pagsasagaan mo. At alam din ng Panginoon na kapatid na napapagod mo. So, ang gagawin natin, makinig lang tayo sa sinasabi ng Panginoon. And just like Peter, he experienced the miracle of God. He experienced the joy of following God because he understands the Word of God. Amen po ba? Kahit natin tumayo, sabi mo na lang. Sabi mo na lang. Muli, Ama, kami pinagpapasalamat ngayong gabi ito. Salamat, Panginoon Diyos, sa pagputihan. Salamat, Panginoon Diyos, na kami binibigyan ng pagkakataon upang kami makapag-aaral ng mga salita. Forgive us, Lord. Many times sa buhay mo natin, huminto po kami dahil napapagod na po kami. Thinking, babalik na lamang po kami kapag okay na lahat. Help us, Lord, na ang kapahingahan ay naging malas. Lord, gano'n po, dalangin po namin every time we discourage po kami, hindi po namin that you know that we're trying to God. Lord, salamat po, Panginoon, for the opportunity over and over again to make it better, for us to become better, to become a better person than yesterday. Lord, bawat araw pa rin hindi ko namin patuloy na mabago ang aming pamumuhay, ang aming kaisipan sa ayon po sa mga kaisipan. Friend, God, you know, we always try our best. Alam niyo po yung aming mga hinahin, alam niyo po yung aming mga iyak, alam niyo yung aming kasunduan. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, na patuloy na lumapit po nawa kami sa iyo. Ikaw na nakakalam na lahat. Ikaw na hindi nagbabago. Hiningi ko namin, Panginoon Diyos, na manatili po kami sa pag-ibig. Manatili kami, Panginoon Diyos, na tatapat sa pag-ibig po namin sa iyo. Panginoon, makakaranas po kami ng kapagod. And help us, Father God, to obey. Help us, Father God, to trust that we will not fail. Salamat sa mga tao ito na magaman maraming discouragement na still serving for God. Lord, tulungan niyo mga pag-alapin po po ang aming pananampalataya sa inyo. Na kung dumarating man ang kapamaran, pagdududa sa aming mga buhay, ay alalahanin po namin ang mga salita na nagbibigay buhay kalakasan at kalakasan. Kaya salamat naman ito. Sa patuloy na wala kami ibang gagawin na di balik sa inyo at pupuri na sa salamat. Wala po ang dalangin at sana sa pangalan ng Jesus. Amen.